So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si kagalang-galang na newly elected Senator Rodante Marcoleta nadulas po sa interview. So, siya pala ay magiging abogado pabor kay Sara Duterte sa impeachment trial. So, alam niyo kung anong mali dito, no? So, hindi lang po nakakaalam. Ang mga senador po sa impeachment trial ni Sara, dapat po sila po yung magiging judge, sila po yung magiging hurado. Pero, ito si Marcoleta, nadulas po sa interview na siya pala mag-aabogado pabor kay Sara. Abnormal ka pala. In the first place, hindi mo pala alam kung anong trabaho mo. Tatakbo-takbo ka bilang senador, tanga-tanga ka pala. Ito, Kero, di ka ba natatakot yung Marcoleta? Hindi, mga kababayan, alam kong pikon yung matanda. Pero mali itong ginagawa niya. Mali ito eh. So ito, tinan nyo to pakita ko sa inyo Siyempre tayo, pag nag-content tayo, may ebidensya tayo. So mga ka-Streetwise, no, ito po yung statement nga po ni Sara nung isang araw. Ito Ito, so sabi niya dito, no, iginiit ni Vice President Sara Duterte na handa na siya anuman ang maging resulta ng kanyang impeachment trial lalo't may bagong komposisyon ng mga Senado matapos ang halalan 2025. So actually meron siyang interview dito. Diyan po sa balita na yan. So ito, panoorin nyo to Pakinggan natin to. Tingnan nyo Sa result sa senatorial candidate ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial ma'am? How positive are you or confident are you na ma-acquit kayo ma'am sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilangan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending ng impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. Full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment. And of course, they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado noon. Marami silang mga paraan sa batas. As a legal recourse for their clients. But so ngayon sabi ni Sara dito, 'di ba? Ayaw ng mga abogado ni Sara Duterte na magkaroon ng trial. So sabi, si Sara may sabi noon So actually mga kababayan, 'di ba? Ito talaga yung plano ng mga abogado ni Sara. Umakyat na sila sa Supreme Court para pigilan yung impeachment trial at gagawa po sila ng kahit anong legal remedies, wag lang pumatuloy yung impeachment trial. At ang nakakagulat dito mga kababayan, no, ito yung plano ng mga abogado. At ang nakakagulat dito mga ka-Streetwise, bakit ito rin po yung gusto ni Marcoleta? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Ulitin ko sabi ng mga abogado ni Sara, pipigilan namin na magkaroon ng impeachment trial. Sabi ni Sara yon, di ba? Pero nung tinanong po si Marcoleta, ang sabi ni Marcoleta, pipigilan niya rin po yung impeachment trial ni Sara. Pagdidibatihan daw po yan. Na ayun po ay wala po sa batas yun. Ito para makuha niyo yung point natin Abnormal talaga to no. O sasabi niya dito, ni Marcoleta. Okay, so ito, hindi ako naniniwala na pwedeng matuloy sa 28th Congress. Sabi ni Marcoleta yan. Newly proclaimed Senator Rodante Marcoleta expressed doubts about the possibility of continuing Vice President Sara Duterte's impeachment trial in the 28th Congress. Sabi dito, palagay ko makakaroon ng problema kung pwedeng ituloy sa 28th Congress sapagkat ito ay handiwork ng 19th Congress. Yan na. Tinetechnical na po ni Marcoleta. Mga kababayan, ito po, hindi po ito trabaho ng senador. Trabaho po ito ng mga abogado ni Sara.
Di ba? Ang trabaho mo, Marcoleta, maging judge po sa impeachment trial. Hindi mo pipigilan yung impeachment. Saan ka nakakita na batas na pwedeng pagdebatihan, di ba, ng mga senador kung itutuloy mo yung impeachment trial? Sige, pupunta tayo dyan mamaya para mas maganda. Panoorin natin itong sinabi ni Marcolelat, no? O, sabi niya dito. Kaya ang masasabi ay titingnan natin ngayong June. Malagay ko magkakaroon ng problema. Kung pwedeng ituloy sa 20th Congress, sapagkat ito ay handiwork ng 19th Congress, hindi ako naniniwala na pwede mong ituloy sa 20th Congress sapagkat iba ang composition. Lalo na kung ang pag-uusapan ay tungkol na dun sa Senado, sapagkat kami ay tatayong senator judges. Bago siguro makita yung punto na yun, ay pagtalunan muna. Teka muna, pwede nyo basta-basta na ilipat na lang yan? Nandun ang issue eh. Ayan, natandaan nyo, ito mga kababayan, si Sara Duterte po, impeach na po siya. Impeach na po siya sa Congress. So ngayon, tingnan ninyo saan ka nakakita? Ito puntahan natin yung yung tawag nito, yung constitution natin. Walang yan to, no? Ito yung constitution natin, sabi dito. Ito 1987 Constitution, Republic of the Philippines, Accountability of Public Officers. So, sabi dito, ito yung ito yung impeachment. So, sa number 3, mga kababayan, hindi, simulan muna natin. Sabi sa number 3, the House of Representatives shall have exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ibig sabihin nun, tapos na po ito kay Sara. Kasi po, nag-initiate na po yung Congress natin para po ipa-impeach si Sara. Sa number 2, sabi dito, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon resolution of endorsement. So, tapos na rin po ito. Tapos sa bandang baba, nakalagay pa dito, ito to. A vote of at least 1/3 of all members of House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the article of impeachment. So, tapos na rin po ito. Tandaan nyo ito po yung proseso ng impeachment po sa Pilipinas. So, sa number 4, tapos na yan Sa number 4, in case of verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of the members. So, tapos na to, diba? Nagbotohan na sila, yung mga congressman. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Forthwith proceed. Dapat simulan ka agad. Sa number 5, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of year. So, alam na natin yan. So, sa number 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment when sitting for the purpose for the senator shall be on oath or affirmation when the President of the Philippines is on trial. So, mga kababayan, ang nakalagay po dito mga streetwise, dito po sa procedure nga po, kapag na-impeach na po ang isang impeachable na tao, dapat po diretso na ito sa Senado at forthwith agad-agarang simulan na kaagad yung trial. Saan ka nakakita dito, Marcoleta, na nakalagay dito na kailangan pang pagdebatihan sa Senado? Gumagawa ka na naman ng sarili mong batas. Walang nga kang matanda ka. Gumagawa ka ng sarili mong procedure. Nakalagay dito, ito kasi ito ebidensya to. 1987 Constitution po ito. Ang sabi, ang mga congressman ay may karapatan para gumawa ng impeachment. And then, pagbobotohan, di ba? Kapag nakakuha ng 1/3, gagawa ng article of impeachment, akit kaagad sa Senado, simulan kaagad yung proseso. Simulan kaagad yung trial. Sabi dito sa binasa natin kanina. So, wala pong nakalagay dito, dun pa sa sinasabi ni Marcoleta, na dapat magkaroon pa ng debate kung itutuloy ba o hindi. Ay, hindi porket na may alam ka sa batas, Marcoleta, hindi porket na abogado ka, akala mo sa amin tanga. Tinatanga mo yung sarili mo, di ba? Para po lukuhin kami mga tao.
4th tweet nga yung nakalagay dyan eh. Saan ka nakakita ng pagdidebatihan pa? Saan mo nakuha yon? Abnoy ka pala eh. Oo, tapos ngayon kapag binatikos ka, mapipikon ka. In the first place, ikaw may kasalanan yan. Gawa ka ng gawa ng sarili mo procedure. Di ba? Naku, minumura na ako sa utak ko, sa totoo lang. So, tingnan nyo to. Meron pa yan dito kalokohan eh. O, tingnan nyo to. Sabi niya pa dito, tingnan nyo. Sa pangkalokohan niya, oh. Wait. Ano ba tayo? Preparado ako talaga. Ito, yan. Oh, yung preparation niya sa impeachment, ha? Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin. Di ba? Ayan tayo eh. Saan mo nakuha yun? Oh, Kung talagang hindi ka sumusunod sa procedure, hayop ka. kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Di ba? Oh. Secret. So mga kababayan, malinaw naman po talaga na pag ang isang official po ay inimpeach na po ng Kongreso, wala nang debate sa Senado kung ito ay tatanggapin o hindi. Hindi kasi ang point ito yung gusto kong sabihin eh. Alam naman po natin na mukhang malabo naman po talaga ng impeachment. Ako naniniwala po ako doon. Kasi ito ako makita natin dito, no? Ano ba 'yon? Ito, wait. Ito. Yan. Ito yung mga senador natin eh. Yan. Ako mga babae, naniniwala po ako na yung impeachment trial po ni Sara, magiging lutong Macau po ito. Kasi mas marami naman po talaga yung mga pro-Sara senators. Actually, yung bilang nga dito, 12. Siyam lang po yung kailangan, di ba? Pero mga streetways, no? Okay, sige, okay lang kahit na manalo si Sara sa impeachment. Importante, mailabas po ng mga prosecution team natin yung mga kalokohan ni Sara. Taong bayan na po ang husga. Okay na po sa akin yun. Di ba? Tingnan nyo kailangan gawin dito ngayon ng mga prosecution team natin. Yan, sila Luis Tro, sila Acop, si George Gutierrez, buti nanalo pa, no? Sumabit pa. O si Joel Chua, malupit din ito. Sana mga kababayan, then meron pa lang mga bago, no? Si Leila de Lima at si Shell Jokno. Okay. So kung mapapakita nga po ng mga prosecution team po natin na talagang may anomalya si Sara Duterte at pinilit pa rin po na huwag ipa-impeach to ng mga bobong mga senador po natin. Well, kailangan na po natin mag-rally sa harapan ng Senado. 'Di ba? Batuin po natin si Robin Padilla ng sapatos kasi nga po insulto po sa mga Muslim 'yon. So ngayon, di ba? And then by the way, no, sabi na nga natin na sige, hindi mapa-impeach si Sara, pero pag lumabas po yung mga bank accounts, pag lumabas po yung connection ni Sara Duterte sa droga, kapag lumabas po yung connection ni Sara Duterte sa mga patayan, doon po pahiya na po yung tao. Ang importante po natin dito malaman, yung mga bank accounts nga po, na doon po pumapasok yung pera galing droga. And by the way, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na yung anomalya po ni Sara Duterte, nagsimula na po yan nung siya pala po ay mayor. Tingnan nyo COA reports Davao City had over 2.6 billion confidential funds during Sara Duterte's mayoral term. Mas malaki pa po yung confidential fund niya sa Taguig, sa Muntinlupa, sa Caloocan, sa Manila combined. Pero sa Davao City, Davao City appears to have spent the largest amount of confidential funds during VP Sara term. Sabi yan ng COA. So, mga kababayan, ibig sabihin kasi nun, yung panloloko po ni Sara Duterte po sa confidential fund, ginagawa niya na po pala talaga matagal na yan. Kasi po yung mga same person po na nagmamaniobra ng confidential fund ni Sara Duterte nung mayroon pa siya ng Davao, same person din po yung mga kinuha niya nung siya po ay naging vice presidente at para lang po ng trabaho. Di ba nagmamaniobra ng confidential fund?
At least we get the point, mga kababayan. No? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni kagalang-galang na si Rodante Marcoleta? Hindi, base sa statement niya kasi, harangan niya yung impeachment. So trabaho po yun ng mga abogado ni Sara. Hindi mo yung trabaho. Base sa Constitution, ang trabaho mo lang mag-judge, maghurado. Doon pa lang, tanga na eh. Ba? So yun mga ka-Streetwise, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat, and syempre dyan po sa replay, pa-like, pa-subscribe, at kung na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, so kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.